Ako si Rafi. Itong ikukwento ko sa inyo ngayon, nangyari mag-iisang linggo na ang nakakalipas. Sisimulan ko ang kwento noong nag-part-time job ako bilang assistant ng bartender sa isang wedding event. Mga alas 4 na ng hapon nang magsimula ang event ng araw na yun. Nakaredy na lahat ng mga juice at alak na ibibigay namin sa mga bisita kung sakaling may humingi agad. Konti pa lang ang bisita nun, kaya naman wala pa kaming ganong ginagawa. Mga after 10 minutes, saka palang nagsimula ang program nang dumating na ang ilan sa mga bisita. Naging maayos at masaya ang takbo ng event. Maraming nanalo ng prize sa mga pa-bring me. Nagkantahan at nagsayawan na rin sila. Ilang minuto pa ang lumipas at dumating na nga ang bride at groom. Sinabayan nito ng masayang tugtugin habang papasok sila ng venue. Naghiyawan ang lahat sa pagdating nila. Nakangiti lang ako habang pinapanood ang lahat ng mga bisita. Hindi maalis ang ngiti sa labi ko dahil nakikita ko na nag-e-enjoy sila. Nang sandaling payagan na kami na pwede nang magbigay ng drinks sa mga bisita, nagsimula na kaming magtrabaho ng aking kasama. Marami agad ang pumila sa pwesto namin. Sari-saring timplan ng alak ang nakita ko sa harapan ko. Hindi ko maiwasang mapaisip kung ano ang lasa ng mga yon. Hindi naman kasi ako umiinom, kaya wala akong ideya. Makalipas ang 2 oras, ay naubusan kami ng juice at tubig. Bilang assistant ng bartender, ako ang nautusan bumili sa convenience store. Hindi naman ako umangal at naglakad ako agad papuntang elevator. Bago ko pala makalimutan, nasa rooftop ang venue ng event namin ngayon. Kaya, kakailanganin mo talagang mag-elevator kung bababa ka. Dahil nasa 8th floor ang taas ng building na kinaroroonan namin ngayon. Pagpasok ko ng elevator, pinindot ko agad ang G para sa ground floor. Nang sandaling umandar ang elevator, ay hindi ko napigilang mapapikit dahil sa hilo. Mahiluhin kasi ako. Hindi rin ako sanay sa elevator. Sabihin nyo ng OA ako pero yun naman kasi ang totoo. Nang mapatingin ako sa mga buton sa elevator, napakunot ang noo ko. Nakapagtataka. Bakit walang 4 dito? G, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 lang ang mga nandun. Hindi ko maintindihan kung bakit. Ano kayang ibig sabihin nun? Nang bumukas ang elevator, ay isiniwalang bahala ko na lamang yun. Nagtungo ako agad ng convenience store at bumili ng mga 5 juice at 1 galon na tubig. Pagbalik ko ng elevator, eto na naman. Napatingin ako ulit sa mga buton. Hindi nga ako namamalik mata. Walang number 4. Napalunok tuloy ako bigla ng laway dahil sa takot. May napanood na akong ganito sa mga pelikula at hindi ko gusto ang ibig sabihin nun. Kaagad na pinindot ko ang 8 dahil sa pagkataranta. Nang umandar na ang elevator paakyat, ay nakatingin lang ako sa mga buton. Naging mabagal ang pag-andar ng elevator ng mga oras na yon. Nalabis kong ipinagtataka. 1, 2, 3, 4. Nanlaki ang mga mata ko nang may lumitaw na number 4 sa mga buton. Tumigil ang elevator at dahan-dahan itong bumukas. Binalot ng kilabot ang buo kong katawan dahil ibang-iba ito sa lahat ng palapag ng building na ito. Hindi ito kabilang dito. Parang nasa ibang lugar ako ngayon na hindi ko maintindihan. Palabas na sana ako ng elevator para subukang libutin ang 4th floor. Nang isang umiiyak na babae
ang nakita kong tumatakbo papunta sa direksyon ko. Puno ng dugo ang kulay puting blouse na suot niya at halos matapilok na siya dahil sa pulang sandals na suot niya. Alam kong takot na takot siya. Yun ay dahil isang lalaking nakasuot ng puting maskara ang humahabol sa kanya. Napasiksik ako sa gilid ng elevator nang makapasok siya sa loob. Mabilis na pinindot ng babaeng yun ang buton para sumara ang elevator. Ngunit nahuli siya. Nakapasok ang lalaking nakamaskara at nilaslas ang leeg niya at pinagsasaksak siya sa likod niya. Hindi ko namalayan at napaluha na lamang ako habang nakatingin sa eksenang yun. Ilang sandali pa ay biglang lumingon ang lalaki sa direksyon ko at nagulat ako nang akmang saksakin ako nito. Napasigaw ako ng malakas dahil doon. Nang idilat ko ang mga mata ko, ay nagulat ako nang nasa 8th floor na pala ako at maraming tao ang nakatingin sa akin. Nakaupo ako sa sulok ng elevator habang yakap-yakap ang isang galon na tubig na binili ko. Nahiya ako dahil sa naging itsura ko ng sandaling yun. Kaya nagmadali akong lumabas at bumalik sa loob ng event kung saan tinuloy ko ang trabaho ko. Hanggang sa matapos ang event at makauwi na nga ako, hindi pa din mawala sa isip ko ang mga nangyari ng araw na yun. Sino ang babaeng yun? Sino ang lalaking gustong pumatay sa kanya? Bakit walang 4th floor sa building na yun? Paraan ba nila yun? Para pagtakpan ang naging pagkamatay niya?